Certified. Denmark ang isa sa pinakamasayang lugar sa mundo. Dito pwedeng maiwan ang mga bata sa labas ng establishmento. Tourist attraction ang sunugan ng basura, gimikan ang mga pier. Lumalangoy din ang mga Danes sa kanilang version ng Ilog Pasig. Di nakapagtatakang happy rin ang ating mga kababayan dito. It's a house read. Hi, finally! Hi, it's Rose, our correspondent, freelance correspondent. This is her house. At may kababayan tayong dating empleyado pero siya na ang may-ari ng negosyo ng kanyang dating amo. The owner, she wants me to take over. So, that's it. Tara, libutin natin ang Denmark. Be happy! Come with me, put your hands together, ta-da, let's be happy. You will see tomorrow's brighter, ta-da, let's be happy. Pilipino tayo, kaya lumalaban tayong nakangiti. Copenhagen. Ito yung mga kinakain dito, napapanood ko lang sa TV. Yay! Smorgasbord, yan ang gusto ko. Ang cute naman ito. Super duper excited to explore Denmark. And now we're here in Copenhagen. Ano nga bang meron sa Denmark? At ayon sa UN World Happiness Report, isa ito sa pinakamasayang lugar sa buong mundo. Kasama ko ang aking mama Elaine at asawang si Orange. At para mas happy, ang tourist guide namin, ang kaibigan naming si Rose. Isa sa mga kilalang atraksyon dito ang Little Mermaid ni Hans Christian Andersen. Ang ganda. Little Mermaid! May expert tip na tayo. Nauna na tayo nagpa-picture. Umaga pa lang dapat nandito na kayo. Kasi mamaya, andyan na lahat ng turista kagaya natin. At hindi ka na makakapagpa-picture sa Little Mermaid. Thanks to Rose! Alam that's the best time to come here. Before 10 a.m. Denmark, be happy. Ayun yung Copenhill. Power plant yan, basurahan or whatever. Yung pinakamalaking chimney. Opo. Tapos yung sa taas niyan, may restaurant. Tapos pwede kayong mag-skate. Yung Pababa. open hill. Next time, pupunta tayo dyan. Pero power plant yan, yun yung gusto ko. Pero power plant po siya. Turning waste into energy. Opo. Galing, di ba? Okay. Ang galing lang, isipin mo power plant, tapos ginawa nilang parang recreational area. Yung So yeah, that's what the dates are about. I'm on top of Copenhill! On top of the world. Burning basura and turning it into renewable energy. So if in case you decide to come to Copenhagen, it's a very interesting experience to see Copenhagen from the Copenhill because it reminds you and it will tell you what the Danish culture is all about. It's about taking care of your environment. Around there are different sources of renewable energy. Nakakabilib. Nakakabilib talaga. Maximize na nila yung roof para may activity pa. Oo. Industry. But of course, it's also a ski resort. Ski surface. Ayun no, nagsusunog sila. Yung mga nakukuha nilang general waste dyan, yun yung ginagamit ng Copenhagen for heating, mostly heating. Kung galing. Dito nagagaling amoy. Ayan o, tingnan mo. Ayan yung power plant. Behind me is the power plant. All around me is a power plant. Imagine that. And here's the basura. Ay, no way. Ito, grabe. Galing. The human basura. Tingnan yung planta to, oh. Maraming mga kababayan natin ang pumupunta dito bilang isang au pair o mag-aaral na kalaunan ay nagtrabaho sa Denmark. Isa na rito si Annelyn. Pero ngayon, business owner na si Annelyn dito. At kasama natin sila sa ating paglilibot. Ang ganda. So ngayon, we're off to doing the canal tour here in Copenhagen. 60 crowns per head.
The bike bridge just for cyclists. Look at that. So today They really made a bridge just for bikes. Kasi nga dito sa Copenhagen, mas marami pa daw ang bike kaysa sa mga tao. Ay, wow, ang ganda dito sa taas. Sulit na sulit. Ang ganda. Wow. Wow. Pinakamahal daw na flat doon. Mukhang CCP nga. Oo, ito yung Opera House. Parang CCP nila. Oo. O, diba? Saya-saya. Richard Gomez daw. So-called Freetown Virginia. And a little down the road here on the other side, you will find that this is the church itself here was built in the 1600s. Ito misteryo. Ito was added. Ito na bridge, Look at the bridge sa likod. This is the circular bridge. Ooh, I saw this in the airport. Yan. Wow! Ooh, wow! Amazing! Pag may dadaan na Bumubukas daw yan kapag may dadaan na ship. Now you understand why Copenhagen, why Denmark is a UNESCO Heritage Site for Architecture. Ang ganda. Boat ride pa lang makikita nyo na how interesting the architecture here is. Grabe yung design. Galing, oh. Woo! It's really beautiful. Yay! Rose Tours! Connect with Rose Tours. Welcome to Copenhagen! Hey, thank you! Thank you, Lord! It's a sunny day! We are here! We are here! It's a house raid! Diyos ko, pressure ito. Kawawa naman si Rose. Uy, yayamanin naman ang peg na to sa bahay. Sandras. Ayan ang mayaman. Hi, finally. Hi to Rose, our correspondent, freelance correspondent. This is her house here in Denmark. So, titignan nyo ha. Ang ganda naman ng lugar na to. On my right is a school. And what is this on the left? This is a spring center. What? Spring center What's a spring center? for gymnastics. Wow. Kasi Denmark is also top sa Europe when it comes to gymnastics. Kami lagi naglalaro pag hapon, pag weekend, yan, favorite. Kasi it's free. Free for everyone, free for the community. Etong playground na to? Oo. Wow! Para ang saya nila sa labas, tutuwa ako. Daddy, yung playground, gagawin natin yan. Oh, ang ganda ng playground. Ay! Ay, ang saya! Playground, mukha talagang puro play lang, no? Pero motor skills ang nade-develop dito. It's so nice. Community garden. Panalo. Wala kang dalang grill. Pero every pinapalitan naman nila kapag hindi na maganda. Nangunguna si asawa. Alam nyo na, pag nangunguna si asawa, kalakal area yan. Ito yung mga pan o yung mga papapalitan yung mga bottles na may sticker. Oh, wow. Ipapasok mo yun dito. I-read niya kung anong amount kasi meron yung category eh. May A, B, and C. Depende sa type of bottle mo. Ilalabas niya yung resibo, pambibili mo sa store. Either pambili mo or ibibigay sa'yo ng cash, itatap mo. Encourages recycling in the community at totoong may pera sa basura! Sa file, meaning garbage. Kasi normally, syempre, may mga dalang plastic. Yes. Kasi dahil sa mga bote, ganyan. So, yan. Tapos after nun, hugas ng kamay, sanitize.
walang amoy basura. See? Although It is- dito, basically ang basura is just ganito kalaki. Wow. May nag-aayos niya sa roof. Hello, hi! Okay. Oh, okay. Yung nagiging mahirap sa others eh. Madali magsabing segregate, pero pag tumingin ka sa basura, ang daming klase. Hiwalayin mo ito, hiwalayin mo to, hiwalayin mo to, di ba? But, paano? Kaya naman. Basta sa simula pa lang, isa-isahin na agad. Ay, wait, may penalty pag hindi sumusunod? Wala namang penalty, pero konsensya mo Yun nga eh. eh. Oo, yung discipline ng bawat family. At ang public school namin to. Public school nyo, pero ano yung Lego education? Parte ng ano nila, ng curriculum nila. Pero di ba public school? Oo, public school siya. Pero, so libre, ano edukasyon? Libre. Hanggang ano dito sa Denmark, free ang education. Hanggang college. Kahit mag-masters ka pa, mag-PhD ka, lumipat ka ng countries out within EU, supportado yun ng government at may allowance. Happy ka ba? Para wag ka mabitin, please like and subscribe to our channel para makagawa pa tayo ng mga inspiring at nakakahaping mga content. And don't forget to click on that alert button. Now na! Click, click, click! Maraming salamat! Be happy! Ang mga nakikita nating mga container vans kadalasan sa Pilipinas, 'di ba, sa pier? Pero eto nasa pier rin siya. Ayan, nakikita natin yung pier, pero isa ito sa mga dinadayong lugar dito sa Copenhagen. Tara. Tingnan mo, may beach, oh. Sa pier. Yung mga tao tuwang-tuwa. Puro container van ito. Umuubra na hindi gaano kainit dahil malamig nga dito sa Copenhagen. Pero isipin nyo kung sa atin gagawin ito sa pier. Naku po, saksakan ng init. Pero dito makaka-enjoy kayo at makaka-chill lang. Ito, kakain na tayong plenty. Yes. Kung gusto mo ng Swiss, meron din. Ikot pa more. Ako, curious ako dito. Argentinian sandwich. It's chorizo. Ang laki! Sarap ng bread, yung baguette. Eto na, spring roll and some pad krakow. So, dapat pag pupunta kayo dito, dapat Gutom. empty stomach. Gutom dapat kayo. Kasi daming variety. Enjoying spring roll. Nire-reserve ko yung chunk ko para may ano ko siya. Sarap. Mama. May pa-reserve siya. Taran! Winnie! Where's Winnie? Interesting yung kwento ni Winnie. Kung paano siya napunta dito sa Copenhagen. Si Winnie? Hi, Winnie. Hi. Kapag tapos ng pag-aaral, kahit na gusto niya sa Pilipinas, pero madami kang naging trabaho. But wait, before we get there, naglayas daw siya ng 10 years old sa Olongapo. Yeah, naglayas ako nung 10 years old ako. Graduate na ako ng grade 6. Kasamaang palad, medyo nabubugbog tayo ng magulang. So, ayun, parang sobrang takot ko at sobrang ano ko sa magulang. So, naglayas na lang ako. Nanirahan ako sa palengke sa Olongapo. Mga taga-Gapo, alam niyo yun, sa ulo ng Gapo. Nagbebenta ng plastic, tapos nag-ipon ako na nag-ipon. Nung nakaipon na ako, bumili ako ng isang tray na itlog. Hanggang sa pinalago ko ng pinalago, hanggang naging 5, hanggang naging 10. Natutulog ako sa ilalim ng tulay. Sa Olongapo kasi may curfew para hindi ako makita ng mga tanod, pulis. Ganun lang ang buhay ko. Doon lang ako sa palengke, nagkakargador, hanggang 12 years old. Ganun ang trabaho ko sa palengke. Feeling ko mayaman na ako noon kasi syempre kumikita ka na ng konting pera. Meron akong kakilala, sabi niya nga, gusto mo mag-waitress. So nag-waitress ako. Pero hindi ko alam pala yung pinagpasukan, ano pala siya, may sumasayaw. Tapos may mga foreigner na pumapasok. Tapos nasa likod ko yung mga sumasayaw. Tapos yung mga foreigner, dahil ako yung nagsuserve ng mga inumin nila, dahil bata ako, gusto ako lagi yung yung bibigyan ng inumin. Kasi may komisyon yun. Tapos syempre yung mga babaeng nasa likod, nagagalit sa akin, nagsiselos.
landi mo, bakit hindi ka na lang ganito? Kasi syempre nga, dahil ako yung kumikita, hindi naman ako yung nagtatrabaho, dapat sila. Diba? Dahil ako bartender lang naman ako doon, waitress. Tapos, dahil nabubuli ako, so umalis ulit ako, bumalik ako ng palengke. Kasi mas freedom ako doon. Ilang taon ka nasa streets bago ka nakapag-boarding house? Mga isang taon, 2 taon, mga ganun. Kasi umuwi din ako actually, ito ang pinakamasakit sa akin. Ang hirap ibalik. Pero kasi nung may isa sa mga auntie ko, nakita ako sa palengke na nagtitinda ako ng itlog. Sabi niya, uy, namimiss ka na ng mama mo, ganyan-ganyan. So ako naman, ma-MMK yung ko, pakiramdam ko, sabi ko. Ay, finally, namiss ako ng nanay ko. Umuwi ako. Pag uwi ko, binugbog na naman ako. Doon na yung pinaka-final ko na hindi na talaga. Siguro talagang hindi talaga ako gusto ng mama ko. So, yeah. Nagano uli ako. Layas uli. Kaya nagdire-diretso siya actually. Kaya nagdire-diretso yung paglalayas ko. Dahil ganun na. So, Buhay pa si mama? wala na si mama. Yun yung pinaka-ano. Kumbaga parang hindi ko siya Na-closure? na-closure. Yung mga papeles ko, dahil gusto ko mag-aral, pinagawa ko lahat sa recto para lang makapunta ng college kasi gusto ko talaga makapag-aral. Pero dahil yun nga, yung for 137 na from school to school, hindi mo madadaya yun. So hindi ako talaga makagraduate. Hanggang sa yun, nakilala ko si Mister. At dito ko pinagpatuloy sa Denmark. Yung pangarap ko na makapagtapos. Be continued ang kwento ni Winnie pag uwi niya ng Pinas. Yes. Magkikita pa kami. Manila Street Barbecue and Bao. Parang ito yung t-shirt siya. Ay, wow. Nakailang years na po kayo sa Copenhagen? Since 2008. Matagal-tagal na rin. 2008. Barbecue stand. Of course, very Pinoy. Very Pinoy siya, Manila. Pasukin natin. Barbecue, of course. Ay, feels like home. Smells like home. Na-appreciate ba nila ang Filipino food dito? Na-appreciate lang yung mga Filipino foods. Barbecue. I make just only a barbecue. Pork barbecue and grilled chicken. May gulay. Yeah, a little bit. Just to have something. Red cabbage, pickled red cabbage. You want some barbecue sauce or vinegar, suka? Sige nga ho. Magkano po binibenta ang ganitong isang serving dito sa Copenhagen? With rice, with 100 kroner. Oh. So it's around 750 pesos. Yeah. Diba? Maganda ang kanin. Kaning Pilipinas. Natin ng pork barbecue. Ooh. Wow! There you have it! And grilled chicken for you also. Simple lang naman ang barbecue natin. Pero ang sarap. Pag namimiss nyo, nagka-crave kayo sa Filipino food, tara dito. Manila Street Barbecue and Bao. Kumusta ang barbecue? Parang kang nasa Pinas. Parang Pinas. Para yung mga nakakain kong isawan, promise. Nauhaw ako. So ngayon gusto ko ata ng bubble tea. Tara dito sa Tealicious Cafe. Hello! Welcome po. Siyempre, ibinida ka sa amin ni Rose. Negosyo mo to? Yes. Bakit ka lakas loob na magnegosyo ng bubble tea dito? Basically, it's something Copenhagen has nothing. Kasi lagi kape. And then I grew up drinking bubble tea. And then when I came here, it was like few years na hindi pa ako nakakatikim ng bubble tea. So it's like a craving, no? Tapos, ilang taon ka na dito sa Copenhagen? 15 years. Tapos, nagregosyo ka? Tapos, opera ko and then I met my husband here. Tapos yun, together, we build this. Sige, game. Anong bestseller mo ulit? Brown sugar? Brown sugar, that's the sweet one. But otherwise, taro, it reminds us of ube. Kaya yung mga Filipino, lagi pagpupunta dito, taro. Sige, pa-order ng isang taro. Okay. Sige. And Okinawa.
seal natin. Expert. Isang poke lang. Put ng straw. So, we have this tool to poke. Sarap. Thank you. Kaka-proud din yung ibang mga Filipino business owners kasi even though na mahirap, we tried. Po, Bernadette po. Ay, po, orange. Congrats sa Congratulations. Ay, Sa mga fellows Filipino, pagka napunta kayo ng Copenhagen, tan kayo, Delicious Copenhagen. Sturgis Trail 21. Eto naman ngayon, meron tayong Hispanic Filipino cuisine. Of course, owned by a kababayan. Let's go. Tacos Filipinos. And meet JD. Hey, hi JD. Hello, welcome. May Pinoy food ba ako dito makikita? Yes, meron. Anong offer mo sa amin? Our famous Filipinos platter. Touch of Filipino talaga. Yes po. Kahit ibang lahi gusto? Ang Yes. pagkain? Mostly European, Nordic people. Yeah. Talaga? Yes. Hello, si Dorothy, Filipino rin. Magkakamag-anak, magkakaibigan lang. Husband ko po, cousin, tapos yung isa pong may-ari is my aunt. Mom niya. Gano'ng katagal na po itong Katitos? Almost 2 years sa May August. Hi. Hello. Arso po, nice to meet you. From Finland to That's Denmark. right, originally, yeah, yes. Dito na talaga kayo? Yes, possibly po kasi maganda naman po yung work namin dito tsaka yung possibility dito kaya halos pareho lang din naman po yung Finland tsaka Denmark. Wow. Spanish food. So, meron po Wow. tayong shrimp ayilo. Na-miss ko ang calamansi juice. Oh, kinilaw version. Nakuha mo. siya dito. So, it's not just Salamat. Nachos consisig. Talagyan lang natin yun sa Oh, that's nice. pork nachos. Wow, this is Filipinas. And then, of course, pork barbecue, chicken with chimichurri sauce, and red pesto shrimp. Tapos meron din po mango and tomato sauce. Thank you. Super yummy. Nung nasubukan na natin yung pang-healthy, nasubukan na natin yung fusion Filipino. It's all good. Yummy. Sarap. And this is Filipinas. Very soon, we will be going back to the Philippines. When you're in Copenhagen, dito sa pedestrian street, syempre, may kabayan na rin tayo dito. May negosyo. The Waffle House. At syempre, sigurado ako masarap kasi taga Bacolod siya eh. Yeah, vanilla? Vanilla. So make it cold, yeah. On this, the same like cafe latte. No, mas mahaba pa dyan pag weekdays. Ay, pag weekend. Ang ganda ng pila. Pinakamatakot ako. Anything else? Anything to drink? Candy of Waffle House here at Copenhagen. Hello, Hi, Ate. Ilonggo! Yes. Gaano katagal ka na dito? Yung negosyo mo? 2 years. I used to work here as an employee. Now I overtake the shop. Paano nangyari yun? The owner, Ah, she wants me to take over. iyak na ako. So that's it. That's the story. Yeah, I've been working here for 9 years as an employee. And now, yeah, lucky enough, I can say. She's a pensionist, so she trusted me. Yeah. So, that's it. Filipino, oh my God. O ngayon, sige Candy, ano ang gusto mong patikim sa amin? Famous kami sa Belgium waffle with soft ice and chocolate sauce. Ah, Or sige. Nutella. You Okay. decide. You decide. I mean, Nutella, Okay. and what else is your bestseller? Yeah, this is. Ayan, susubukan natin ang kanyang... At pinipilahan to dito, maswerte tayo. Kasi, syempre, wala masyadong tao. Or But this one. talaga, palagi daw talaga pinipilahan tong waffle ni na Candy. So, we're lucky. Yay! Thank you! Yes. Tikman natin. Damit! Namit! Masarap. Mga kabayan, pag nandito kayo, subukan nyo ang Waffle House.
There you have it. Asawa, tara, subuan kita. Come on, come on. Mali, hindi. Ito daw yung isa sa mga bestseller nila, Nutella. Sarap. Namit, Bacolod, mga Ilonggo. Ano masarap? Diabetic na kami nito. Nakakauwi pa kayo sa... Mahirap ba trabaho? Dito? Denmark, in general, if you don't know their language, mahirap. Hello sa mga family ko dyan sa Bacolod, Puente Bella. Yes, hi! Miss you! Dalawin niyo si Candy dito, ang ating milyonaryang kaibigan. Kababayan dito sa Copenhagen, ha? Anong sasabi mo rito, Miss Ito talaga yung pangarap ko. Kasi bisyo ko sa buhay kape. Kasi totoo lang, pwede naman talagang sachet lang, di ba? Alam mo yon. Pero gusto ko talaga, sabi ko kung may pangarap ako, to have coffee with a view. And to have coffee here at the Opera House Cafe. Napakaganda. Talaga, parang wow. This is Danish design and architecture. And it's just really something I love. I'm so happy na nayakag ko ang magulang ko dito tsaka asawa ko. Kasi ako, ito talaga yung gusto kong puntahan. So yeah, thanks Rose. Thanks Whitney for taking me here. Sa maikling panahon, nakita ko kung bakit masaya sa Denmark. Na mas pinasaya pa dahil kasama natin ang ating mga happy na kababayan. At yan po ang ating biyaheng Pinoy o biyahe kasama ang mga Pinoy dito sa Denmark. At kagaya ng palagi natin sinasabi, Pilipino tayo kaya lumalaban tayong nakangiti. Be happy, you will see tomorrow's brighter. Di ba relaxing lang? Ayan. Ang sarap naman dito. Sweet.